Sa pinakahuling ulat, ang Super Typhoon Nando ay namataan sa coastal waters ng Calayan, Cagayan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hanging umaabot sa 205 kilometers per hour na may pagbugsong umaabot sa 250 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bahagi ng Babuyan Group of Islands sa bilis na 20 kilometers per hour. Nanalasan na ito sa Hilagang Luzon kung saan malakas na hangin ang nararanasan. Inaasahan ng 200 milimetro o higit pang ulan sa Babuyan Group of Islands at mga kalapit na lugar. Pinapalakas din ito ang hanging habagat na nagdudulot ng pabugso-bagsong hangin sa maraming lugar. Dahil sa lawak ng sakop ng Super Typhoon, asahan ng mga pagbugso-bagsong hangin na dulot ng hanging habagat na pinapalakas ng Super Typhoon Nando. Bukod pa rito, mayroon din tayong binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, sa silangang bahagi ng Visayas, na may layong 1,556 na kilometro. Base sa pagmomonitor, posible rin itong maging super typhoon. Maaaring maglandfall ito o tatawid habang palabas ng PAR ang Super Typhoon Nando. Sa kasalukuyan, ganap ng bagyo ang LPA sa labas ng PAR at huling namataan sa silangang bahagi ng bansa. Mayroon na itong category na Tropical Depression, na may lakas ng hanging umaabot sa 45 kilometers per hour at may pagbugsong 58 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Kaya pinaghahanda na ang mga kababayan sa posibleng pagpasok nito na papangalan ng bagyong Opong kapag ganap na itong bagyo sa loob ng PAR. Pinapaalalahanan ng lahat na maghanda sa posibleng mapaminsalang hangin at malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Makinig sa mga kasamahan natin na magbibigay ng impormasyon tungkol sa mga lugar na nasa ilalim ng wind signal at mga babala sa malalakas na pag-ulan. Ano-ano nga ba yung mga lugar na may wind signal? Ulitin natin ang wind signal. Ito po yung nagpapakita ng posibleng lakas na hangin na pwedeng maranasan sa inyong lugar. So ngayon po yung naka-highlight ng purple, itong Babuyan Island ay under Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Ibig sabihin yan, ang lakas ng hangin na lagpas pa ng 185 kilometers per hour ay posibleng maranasan dito sa mga nabanggit nating lugar. Wind signal number 4 naman, ang lakas ng hangin mula 118 to 184 kilometers per hour, posibleng maramdaman sa southern portion ng Batanes, dito sa northern portion ng mainland Cagayan, at northern portion ng Ilocos Norte. Wind signal number 3 naman sa mga areas na naka-highlight ng orange, from 89 to 117 kilometers per hour, lakas ng hangin, posibleng maranasan sa natitirang bahagi ng Batanes, central portion ng mainland Cagayan, northern and central portion ng Apayao at natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Wind signal number 2, ang lakas ng hangin mula 62 hanggang 88 kilometers per hour, pwedeng maranasan dito nga sa mga areas na naka-highlight ng yellow. Natitirang bahagi ng mainland Cagayan, sa buong Isabela, sa natitirang bahagi ng Apayao, sa lalawigan ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Sa areas na naka-highlight naman ng light blue, wind signal number 1 po sa Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya at ng Benguet, natitirang bahagi ng La Union, sa lalawigan ng Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, northern portion ng Quezon kasama ng Pulilo Island. So habang lumalayo tayo sa sentro ng bagyo, ay mapapansin natin yung mga wind signal, medyo bahagyang humihina ang mga hangin na pwedeng maramdaman. Pero ganun pa man po, basta po may wind signal, dapat handa po tayo. Ilang araw tayong nabibigyan abiso. Hopefully, sa mga oras na pinapanood po natin ito at nagla-livestream po tayo ng ating weather report, ay nasa mga matitibay na lugar na po tayo or nasa evacuation center tayo para may iwasan yung peligro na dala ng malalakas na hangin. Lalong-lalo po sa lugar na may signals number 5 to 3, 5, 4, and 3 sapagkat yung lakas ng hangin doon talagang mapaminsala. Pwedeng makapagpatumba ng mga puno. Pwedeng makapag-uproot, matanggal sa pagkakaugat yung mga ilang halaman or puno. Pwedeng makasira ng mga iba't ibang uri ng struktura, matanggal yung mga bubong ng mga open areas na playground, for example, mga basketball court. Pwedeng makapagpatumba ng mga billboards, makapagpatumba ng poste ng kuryente, makasira ng mga iba't ibang uri ng pananim. At yung mga debris na lumilipad ay mapanganib para sa mga kababayan natin. As much as possible, stay indoors. Samantala, ano naman inaasahan natin pag-ulan na dala ng bagyo? Ang wind signal, nagpapakita ng lakas ng hangin na pwedeng maranasan sa inyong lugar. Ang weather advisory naman, nagpapakita ng posibleng dami ng ulan na dala ng either
bagyong Nando sa Hilaga at gitnang Luzon, and then ang pinag-ibayang habagat sa ilang bahagi ng gitnang Luzon at ng southern Luzon, including Metro Manila. Unahin natin yung pag-ulan na dala ni Nando. More than 200 millimeters of rain. Inaasahan natin ngayong araw dito nga sa Cagayan, Apayao, Batanes Group, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Abra. So talagang napakaraming paulan po niya. No? Samantala, 100 to 200 millimeters of rain, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Benguet at La Union. 50 to 100 millimeters of rain naman sa mga lugar na naka-highlight ng yellow, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija. Mga pag-ulan na dulot ng bagyo, mga pag-ulan naman na dulot ng habagat, inaasahan natin 100 to 200 millimeters of rain, Occidental Mindoro. The rest na nakikita po natin naka-highlight ng yellow, including Metro Manila, 50 to 100 millimeters of rain. So paalala natin, no, unahin natin mga lugar na may wind signal. Sa dami ng paulan na inaasahan po natin, hopefully, nasa matataas na po kayo. Nakalikas na po kayo sa matataas na lugar o nasa evacuation center na kayo sapagkat inaasahan po natin na magdudulot ito ng pagbaha. Yung mga pag-ulan na dala ni Nando sa mga low-lying areas, sa mga areas na malapit sa gilid ng ilog at posibleng pagguho ng lupa sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok. Yung mga areas sa paligid ng ilog, posibleng sa dami ng ulan, tumaas yung water level at umapaw, or yung outflow mula sa mga ilog ng karatig lalawigan na inulan ay pumunta sa inyong lugar. So yun po yung dalawang senaryo na dapat maging alerto tayo, lalong-lalo yung community malapit sa tabing ilog. And of course, yung mga lugar na flash flood at landslide prone area, nakalagay rin po yan sa mga hazard map na naka-distribute, and hopefully may copy po ang yung local government at saka local DR officials para maging gabay sa kanilang disaster preparedness and mitigation measures sa inyong lokalidad. For example, ngayong araw, mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin asahan sa Metro Manila, sa mga ilang lugar sa Central Luzon na wala namang wind signal, sa buong Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, and Mindanao. Bukas naman, pagbugso ng hangin, posible pa rin sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, Dinagat Island, at sa ilang bahagi po ng Central Luzon, habang sa darating na Miyerkules, sa Luzon at Panay Island. Dahil ito yung pagkakataon na totally malayo na yung bagyo sa atin, pero mas mapag-iibay pa yung habagat at posibleng ang masakop ng lakas ng hangin itong buong Luzon. Yung lakas ng hangin na ito sa mga karagatan sa paligid po ng mga lugar na ito ay posibleng maging katamtaman hanggang sa maalon. Iba yung pag-ingat po sa mga kababayan nating papalaot. Samantala sa mga lugar na may wind signal, yung mga bahaging karagatan inaasahan magiging maalon hanggang sa napakaalon, hindi po papayagang maglayag ang anumang uri ng sakyang pandagat doon. In terms of, sea conditions, kung mapapansin po natin itong naka-highlight ng red, ito yung mga lugar na posibleng ang pagtaas ng alon ay umabot mula 2.8 hanggang 14 meters. Yung 14 meters posible po dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. So generally, wala po talagang dapat pumalaot sa mga karagatan sa paligid nitong Northern and Central Luzon area na naka-highlight po dito sa ating presentation. At in terms of storm surge or yung daluyong, taas ng daluyong, posibleng umabot ng 3 meters sa mga coastal areas ng Batanes, Cagayan at Ilocos Norte. Mula 2.1 hanggang 3 meters naman sa mga coastal areas ng Cagayan. Dito sa eastern section, Ilocos Norte, western section, at sa buong Ilocos Sur. And then 1.2 sa may bandang southern part po ng Ilocos Sur. So yung storm surge, ito po yung biglang pagtaas ng alon sa mga coastal areas. Dapat po, sa mga oras ito ay nakalikas na. Kung na-identify kayo na talagang madalas kayo maapektuhan ng matataas na storm surge dahil sa mga bagyo, ay hopefully nasa mas mataas na po kayo at ligtas na lugar.